morning, church! This is the day that the Lord has made and we will rejoice and be glad in it. Ngayong araw, church, pinapaalalahanan po tayo ng Panginoon na minsan pa bumangon tayo sa ating mga sitwasyon na nakakalungkot. Alisan na natin yan, kapatid, dahil sabi ng Panginoon sa atin, tinapos niya na ang lahat doon sa krus para sa atin at wala tayong ibang kailangan gawin kung hindi magtiwala. There is hope in Jesus. At ngayon, ako naman pinapaalalahanan ko kayong bumangon po kayo sa inyong mga higaan. And once again, we will worship our King, our Father, our beautiful Jesus. Hallelujah. Thanks be to God, who always causes us to triumph in His name. Thanks be to God, who always causes us to win. Yeah. Thanks be to God, who always causes us to triumph in His name. Thanks be to God, thanks be to God. We have overcome. Hallelujah. Hallelujah. We have overcome by the power of your name. Jesus, you're the one. Hallelujah. Hallelujah. The one who made a way for us to triumph in His name. Oh, 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 oh. Oh, oh. Thank you, Lord. Thanks be to God, who always causes us to triumph in His name. Thanks be to God, who always causes us to win. Yeah. Thanks be to God, who always causes us to triumph in His name. Thanks be to God. Thanks be to God. We have overcome. Hallelujah. Hallelujah. We have overcome by the power of your name. Jesus, you're the one. Hallelujah. Hallelujah. The one who made a way for us to triumph in His name. Oh, 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 oh. Hallelujah! Come on, church! Sabayin niyo kaming sumayaw para sa ating Panginoon. Hallelujah! We've got the victory! We sing! Got a victory and everything will be alright, alright. We've got a victory and everything will be alright. 'Cause we're on the winning side. We got a victory and everything will be alright, alright. We got a victory and everything will be alright. 'Cause we're on the winning side. We got a victory and everything will be alright, alright. We got a victory and everything will be alright. 'Cause we're on the winning side. We're on the winning side. We have overcome. Hallelujah. Hallelujah. We have overcome by the power of your name. Jesus, you're the one. Hallelujah.
Thank you, Jesus, for once again reminding us, oh God, kung sino kami sa iyo, Panginoon. We are victorious in you, Jesus. We thank you, Lord, na talagang sa araw-araw, Lord, nakakatayo kami with confidence, pagpatuloy kami, Panginoon, sa buhay, Panginoon. Dahil kasama namin, Ikaw, O God. Yun po, Panginoon, yung assurance namin, Panginoon. Yun yung pinanghahawakan namin sa araw-araw, Lord, because we know, O God, na hindi mo kami iiwan, Panginoon, hindi mo kami pababayaan, O God. Every day, O Lord, as we encounter you, Panginoon, talagang pinupuno mo kami, Panginoon, ng pag-asa. Pinupuno mo kami ng pagmamahal mo, O God. Hallelujah. We thank you, Lord. We thank you, Lord. At ngayong araw, Panginoon, magtitiwala lamang po kami sa iyo at sa mga pangako mo sa amin, O God. Hallelujah, Jesus. You are good, O God. You are so, so good, Jesus. We thank you, Lord. Hallelujah. Ako'y nagtitiwala sa iyo. Kalakasan ko'y nanggagaling sa iyo. Ako'y nagtitiwala sa iyo. Salita mo ang tanging sandigan ko. Ako'y nagtitiwala sa iyo. Kalakasan ko'y nanggagaling sa iyo. Ako'y nagtitiwala sa iyo. Salita mo ang tanging sandigan ko. Kahit anumang panahon, mabigat man ang maging sitwasyon, ikaw lamang ang sandigan, Panginoong Jesus. Nagtitiwala sa iyo. Kalakasan ko'y nanggagaling sa iyo. Ako'y nagtitiwala sa iyo. Salita mo ang tanging sandigan ko. Kahit anong panahon, kahit anumang panahon, mabigat man ang maging sitwasyon, ikaw lamang, ikaw lamang sandigan, Panginoon Jesus. Kahit anumang panahon, mabigat man ang maging sitwasyon, ikaw lamang
iyong likha, luluwalhatiin ka. Oh, napakabuti mo, aming Diyos! Napakabuti mo, di ka nagbabago. Noon, ngayon, kailan pa man, sa buhay ko kapag Minsan pa, kapatid, napakabuti mo. napakabuti mo, aming Diyos Ama. Iyong likha, luluwalhatiin ka. Oh, hallelujah! Napakabuti mo, di ka nagbabago. Noon, ngayon, kailan pa man, sa buhay ko'y kapag. Oh, noon yan! Noon, ngayon, kailan pa man, sa buhay ko'y kapag. Noon, ngayon, kailan pa man, sa buhay ko'y kapag. Oh, hallelujah, Lord! Tunay ngang tapat ka, Lord, sa iyong mga pangako. Salamat, Lord. You are so good. Hallelujah. 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 Yes, we thank you, Lord, and we bless your name. Indeed, you are so good and worthy to be praised. Sa iyong kabutihan, Panginoon, nagpapasalamat kami sapagkat minsan pa hinayaan mo kaming malayang sumamba, magpuri sa iyong dakilang pangalan at isigaw ang iyong kabutihan sa aming lahat. Pinupuri ka namin sa umagang ito, sa magandang araw na binigay mo sa amin. Indeed, this is the day that you have made, and so therefore we will rejoice and will be glad in it. Kaya po sabay-sabay ang aming mga puso nagpapasalamat upang kilalanin ang iyong kabutihan, ang iyong kagandahan loob, ang iyong kaluwalhatian, ang iyong kagandahan na aming namamasdan sa umagang ito. At sa pagpupuri ng mga anak, naniniwala po ang bawat sa amin na nahahayag ang iyong presensya, at kung nasaan ang iyong presensya, naroon naman ang iyong masaganang pagpapala. Hallelujah! Kaya sa umagang ito, Panginoon, malugod ka sa pagpupuri ng mga anak. Ikaw lamang aming tinataas, Jesus. Ikaw lamang aming makikita sa umagang ito. Ikaw lamang ang aming itatanyag. Ikaw ang bida, Panginoon, sa sandaling ito. Kaya nga po, sa pagkakataong ito, Panginoon, hayaan mo lamang na iyong mga anak ay magpahinga sa iyong mabuting gawa at maranasan namin ang dakilang bagay sa buhay po na ito. Minsan pa, bibigyan mo ang bawat sa amin ng espiritu, ng kapahayagan at ng karunungan, at magiging bukas sa aming mga puso at isipan, ng aming mga mata at tenga. Sa pakikinig ng mga salita, tatanggap kami ng mga dakilang kapahayagan na magbibigay po sa amin ng kalakasan, kasiglahan, kalusugan, kagalingan sa aming mga karamdaman at patuloy na pangunguna sa aming mga buhay. Kaya, Panginoon Hesus, sa umagang ito, Ikaw ang aming tinataas, Ikaw ang aming sinasamba, Ikaw ang aming niluwalhati, Ikaw ang aming pinaparangalan. Hallelujah! Sa isang mabuting Diyos, maraming salamat po. Pinupuri ka namin, sinasamba ka namin sa pangalan mo lamang, Jesus. Ang lahat ng mga mayamang ng Diyos ngayong umaga, magsabi, sumigaw ng malakas na hallelujah! Woo! Yes, thank you, Lord! You are so good! Amen and amen! Hallelujah!
Yes! Thank you, Lord. God is good. Magandang umaga po sa inyo lahat. Welcome sa ating Sunday worship service. Pinupuri po natin ang Panginoon. Thank you, praise Him. Hallelujah. God is good. Makabuti po talaga ng ating Panginoon Diyos. And has been allowing us to gather together even in this kind of situation, virtual, online. Pero niwala po tayo, whatever it is, the Lord has been blessing us and continuously blessing us the way He wants us to be blessed. Amen. Hallelujah. Pinupuri natin ang Panginoon sa umagang ito that we are once again so happy na magkita-kita po. Amen. And patuloy tayong magpalakasan sa pamagitan po ng kanyang mga salita. Again, welcome sa Redeemer's Grace Christian Fellowship sa ating pong Sunday worship service at patuloy tayong mapagpala ng gawain ito. Amen? Kaya sa ating mga ka-RGCF, datnan kayo ng ating gawain at maging sa ating mga kaibigan, mga kapatiran na nakatutok sa gawain ito, sumasamba sa Panginoon, even kahit na virtual, nadatnan po kayong lahat ng pagpapala ng Diyos, sumasagana sa kanyang biyaya, laging malusog, masigla, malakas, at tinutugon sa lahat ng inyong pangangailangan. Tigit sa lahat ay ligtas sa anumang kapahamakan at lalo na po sa banta na mapanganib na COVID-19. Hallelujah! God is good all the time and all the time He is good. Kaya gisingin na po ang lahat, kagaya ng panawagan ng ating worship leader. Tumayo tayo at tayo pong lahat ay sabay-sabay na magpahayag ng kanyang mga salita. There's one thing that the Lord really wants us to know, na kahit po ganitong pandemya, ay pwede po tayo makaasa ng mabuting bagay na may darating sa atin ng mabuting bagay. So, let us once again declare ito pong mga salita ng Diyos at umasa po tayo na meron po siyang mabuting gagawin sa ating lahat. If you are ready, pwede po nating ipatong ating mga kamay sa ibabaw nating mga dibdib. Let us go. Lord, thank you because you're the one doing great things in my life. You never stop doing good, and I expect greater things to happen this day and the rest of my life. My life is good in Christ. I am prosperous because of the presence of Jesus in my life. I'm on top and not at the bottom. My business established, flourishing and growing. Increment promotion is mine. I am healthier, stronger, wealthier, and merrier. My family is restored, united in the Spirit, and experiencing peace, joy, and love. I am led by the Spirit. I'm going to receive more revelations from your word because I have the mind of Christ. I am the righteous of God in Christ. I'm redeemed by the blood of Jesus. I'm a son of God. I'm God's beloved. I'm the temple of the Holy Spirit. I can do all things through Christ. I am healed, well, whole, complete, satisfied in all my wants and needs, victorious, greatly blessed, highly favored, deeply loved, totally accepted, and absolutely forgiven. I am covered by the blood of Jesus. No weapon formed against me shall prosper. I am safe because you are my refuge and my fortress. No plague can come near me and my family because I am protected by the same blood. I am not a mediocre, not common, not inferior. I am special because I am created in the image of God. I will do more, accomplish more, and I will excel in every way. 2020 is my year of excellence in the name of Jesus. And all God's beloved say a big, big, big and thundering Amen and Amen. Hallelujah! Woo! Yes, you may clap your hand and in recognition of God's goodness and what He's going to do this morning sa ating mong lahat. You may now take your seats. Pwede kayo maupo muli. Humiga, kung anong pinakakomportable para sa inyo sa pakikinig ng salita ng ating Panginoon Diyos. Once again, God is good. All the time. And all the time. Hallelujah. Napakabuti po ng ating Panginoon Diyos sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng sandali, sa lahat po ng ating sitwasyon. Let me jump straight to the Word of God this morning. Tingnan po natin ang talatang ito. Romans chapter 4, verse 20. Ang sabi po dito sa The Passion Translation, He, Abraham, bracket mine. Ako po nagsabi ng Abraham. So, he never stopped believing God's promise. Amen. He never stopped believing God's promise. Si Abraham po,
hindi po siya huminto, hindi siya tumigil sa paniniwala sa pangako po ng Diyos. And so this morning, let me share with you about keep on believing. Patuloy po tayong maniwala. Patuloy po tayong magtiwala. Amen. Tayo po lahat, gusto po nating maranasan ang isang buhay na pinagpala mula po sa ating Panginoon Diyos. We all want to have the kind of life God wants us to have. We want what God wants us to be. We want what God wants us to enjoy in this life. Kaya nga lang po, para bang sa sitwasyon natin, lalo na po sa pandemya at sa krisis, hindi po nangyayari yung mga bagay na gusto nating mangyari sa buhay. Yung mga inaasahan nating dumating, hindi dumarating, at yung mga bagay na ayaw natin, yun naman ang dumarating sa atin. Nabago na po ang ating buhay. Dahil po sa tinatawag na new normal, may mga bagay tayong hindi magawa, hindi mapuntahan, napoprostrate ang marami po sa atin. At nagkaroon na nga po ng pagkakataon na marami na po ang pinanghihinaan ng kalooban. But this morning, meron pong mensahe ang Panginoon para po sa ating lahat. Let us just keep on believing. Saan? Sa pangako po ng Diyos para po sa atin. Ngayon mga kapatid, pakinggan po natin ito. Hindi po dahil may mga hindi magandang sitwasyon na dumarating sa ating buhay, ang ibig pong sabihin niyan ay wala nang ginagawang kilos ang ating Panginoon Diyos. No. Kahit po may mga sitwasyon tayong pinagdadaanan, the Lord keeps on working. He keeps on making things for all of us. Amen. Hallelujah. Yan po ang ating Panginoon Diyos. At lagi siyang tapat sa kanyang pangako sa ating lahat. So kahit po may mga mabigat tayong pinagdadaanan, especially in this current situation we are having right now, but if you keep on believing, if you keep on thanking the Lord, if you keep on praising, if you keep on declaring His word sa buhay mo and even to your situation, and if you keep on believe or doing the right things na gusto ng Diyos na gagawin natin, maniwala po kayo, magsisimulang mabago ang mga sitwasyon natin para pumabor po sa ating lahat. Hallelujah. Amen. So, though the results, they are not coming yet, pero wag po kayo mag-alala. Sa tamang panahon, when you keep on believing, they will become manifestations. Amen? Hallelujah. Kaya po sa umagang ito, paano ba tayo magpapatuloy na maniwala? Paano ba tayo magpapatuloy na magtiwala? Well, there are 3 things na gustong sabihin sa atin ng Holy Spirit, how to keep on believing in spite of so many things na pwedeng maging dahilan para tayo po ay panghinaan ng kalooban o pwede rin maging dahilan para po tayo ay tuluyan at lubos na maniwala at magtiwala sa ating Panginoon Diyos. Amen po ba? So, let me share with you the first thing na pwede nating gawin na lagi po tayo at magpatuloy maniwala kahit na nga po may mga bagay o sitwasyon na maaaring pumigil upang tayo po ay magpatuloy na magtiwala. 1. Keep on believing even when you don't understand the Lord is telling you to do. Patuloy kang maniwala, patuloy kang magtiwala kahit hindi mo maintindihan ang maaaring pinapagawa ng Diyos o sinasabi niya para po sa atin. When Peter was told by Jesus to launch out into the deep and throw his net, okay? Nung sinabi po ni Jesus yan, okay, ano po ang reaksyon ni Pedro? Well, the thing is, si Pedro ay magdamag ng nangingisda. Okay? This story is found in Luke chapter 5. Magdamag na po silang nangingisda, wala po silang mahuli. Kahit anong gawin nilang style, kahit anong gawin nilang diskarte, okay? Overnight, wala silang mahuli kahit isa. Ngayon, dumating ang Panginoong Jesus, siniram ang kanyang bangka, at pagkatapos mangaral ni Jesus, let's go to the story. Luke chapter 5, verse 4. Natin ang verse 4. Sabi po dito, when he had stopped speaking, he said to Simon, launch out into the deep and let down your nets for a catch. Okay? So ano sabi ni Jesus? May salita si Jesus sa kanya. Ihagis mo, pumunta tayo sa laot, at ihagis mo ang iyong lambat. Ano po ang sabi ni Pedro? Ano po ang sabi ni Pedro? Okay? So, Simon answered, Master, we worked hard all night,
and haven't caught anything. Okay, sabi ni Pedro, I can even hear Peter arguing or saying or reasoning it out. Sabi ni Pedro, Lord, magdamag na kaming ng isda at wala kaming nahuli kahit isa. Okay? So siguro hindi lang talaga panahon o maaaring talagang naka-live ang mga isda ngayon. Okay? O kaya mga naka-quarantine po ang mga isda ngayon. Okay? Walang lumalabas. Okay? Magdamag na ng isda, sabi ni Pedro. Wala kaming nahuli kahit isa. We haven't caught anything. Pero sabi ni Pedro, but because you say so, pero dahil sa sinabi mo, well, I will let down the nets. Okay? And so what happened? Nakahuli sila ng napakaraming isda na hindi nila halos maiangat ang kanilang lambat at halos lumubog ang kanilang bangka. Well, the argument could go this way. Sasabi ni Pedro, hindi ko maintindihan, bakit ito ang pinapagawa mo sa amin? Okay? So, Peter could have argued that way. As a matter of fact, he already argued. Sabi niya, magdamag na kaming ng isda. Okay? He argued with Jesus, magdamag na kami ng isda, pero wala kaming nahuli. So, hindi ko maintindihan kung bakit ihahagis ko pa uli ito, something like that. Pero sabi ni Pedro, but because you say so, I will let down the nets. Sometimes, may mga bagay na hindi natin maintindihan kung bakit nangyayari at mga salita na halos hindi ka natin ito maunawaan. At paano ba ito mangyayari? Samantalang ito ay kumukontra sa naging karanasan po natin. Pero magkagayon man, alam po natin, patuloy tayong maniwala. Patuloy tayong magtiwala sapagkat alam natin ang ating Panginoon Diyos sa Kanyang salita, ang Kanyang pangako ay magkakaroon ng kapahayagan sa bawat isa kung ikaw ay patuloy na maniniwala at magtitiwala. Amen? The first miracle na nangyari po na ginawa ng ating Panginoon Jesus is happened during a wedding. Okay? Kahapon po may kinasal. Okay? Natuloy ba? Okay. So, during a wedding. Amen? So, the first miracle ever performed by Jesus was during a wedding. Okay? Kamag-anak ni Jesus yung lalaki at nandun po sila kasama ang kanyang nanay na si Maria at habang nagkakaroon ng kainan o ng kasiyahan, ang isa sa mga handa ay naubos at ito ay ang alak. Okay? Nangyari po na lumapit ang mga servidor or waiter kay Mary. Assuming na si Mary kasi ay kamag-anak, anong sabi ni Mary? Pumunta kayo kay Jesus at gawin ninyo kung ano ang sasabihin niya. Okay? Now, ano ang sabi niya sa mga waiters? Let's go to chapter 2 of John, verse 6. Now, there were set there 6 water pots of stone, according to the manner of purification of the Jews, containing 20 or 30 gallons apiece. Merong 6 na lalagyan o container na nakaabang doon. And then let's go to verse 7. Ayan po ang lagayan. At sabi po ng Panginoon Jesus, Jesus said to them, fill the water pots with water, and they filled them up to the brim. Now look at this. The waiters could have again argued sa sinabi ni Jesus. Hindi nila maintindihan, parang kasi ganito, ang kailangan namin ay alak. We need wine, not water. Pero anong sabi ni Jesus? Punuin nyo ng tubig ang mga banga. Well, they need wine. They don't need water. But they don't have any idea, kahit napakalit na idea, kung ano ang ibig sabihin at gagawin ng ating Panginoong Jesus. Then, He told them, now draw some out and take it to the master of the banquet. Ganun po ang nangyari. And it turned out na ang tubig ay naging isang napakasarap na alak at isinerve sa mga bisita at nagulat po ang head waiter. Kasi sabi ng head waiter, sa maraming pagkakataon, sa mga handaan, unang sineserve ang masarap. Pero dito, ngayon lang ako nakakita na sa huli, isinerve ang masarap. Pero alam niyo po, there could be an argument na pwedeng sabihin ng mga waiter, well, mahirap yung sinasabi ninyo. Okay? Parang imposible po yata yan. We need wine, not water. But as they do what Jesus told them, and they did
pour water into the jar, okay, nangyari po ang himala. Alam nyo, yung manifestation po ng himala ay dumarating kung patuloy po tayong maniniwala sa anumang sinasabi ng Diyos po para sa atin. Kahit nga po, hindi natin ito naiintindihan. But you know what? Our minds can argue. But if our hearts will believe and our hearts will do what the Lord wants us to do, then the manifestation of the things we are hoping, the things we are expecting will come. Hallelujah. Ganyan din po sa ating mga buhay. So just keep on believing. Patuloy lang tayo magniwala. Gawin natin kung ano ang sinasabi ng salita ng Diyos. Gawin natin kung ano ang sinasabi sa atin ng Panginoon Diyos. Maniwala tayo, magtiwala tayo, at naniniwala ako na magkakaroon ng kapahayagan sa atin ang kanyang mga salita. Second, keep on believing even when you see an overwhelming odd. Kahit na nga po, parang ang nakikita ko ang matinding sitwasyon. Nakikita ko ang matinding pinagdadaanan. Nasa harap ko ang isang obstacle. Okay? But I will keep on believing. Patuloy pa rin akong maniniwala kahit na parang nahaharangan ako ng napakalaking problema. Kahit nahaharangan ako ng napakatinding sitwasyon sa aking buhay. Well, wala naman po tayong pwedeng gawin sa buhay na ito kundi maniwala. Para bang kahit ayaw nating mag-move on, ayaw nating kumilos, ayaw nating lumakad, ayaw nating humakbang. Bakit? Kasi ang laki-laki ng problema o ng sitwasyon na nasa ating harapan. And we could see them. Nakikita po natin yan. And our eyes cannot be deceived sapagkat alam natin na totoong nag-exist ang mga bagay na yan. But you know what? We keep on believing even when we see an overwhelming odd. Tingnan po natin ang pangyayari sa mga Israelitas when they were about to cross the Jordan River. Okay? Patay na si Moises at si Joshua ang dinesignate ng God na mag-take over. Okay? So, kailangan nilang tumawid sa Jordan River upang sila po ay finally makapunta sa kabilang ibayo, and that is Jericho, at magsimula ang kanilang conquest sa lupang pangako na binigay ng Diyos sa kanila. But how can they continue when they are about to cross a river which during that time is flooding? Now, let's go to Joshua chapter 3. Now, the Jordan is at flood stage all during harvest. So, sabi ng Diyos kay Joshua, sige, tatawid kayo dyan. Pero paano tayong tatawid? Okay? Overflowing ang river, flooding ang river, at mahihirapan tayong tumawid dyan, ang dami-dami natin. So, that could be a situation na mahirap i-overcome. That could be an overwhelming odd. Okay? Ang bigat ng pagdadaanan. Yet, as soon as the priest who carried the ark reached the Jordan and their feet touched the water's edge, the water from upstream stopped flowing. It piled up in a heap of great distance away. Now, kung titingnan po natin, ito yung mga priest. Dala-dala po ang Ark of the Covenant. Kasi ang sabi ng Diyos, paunahin mo ang mga priest, sila ang tatawid, and they are going to lead the way. Pero nasa harap nila ang baha, nasa harap nila ang tubig. How can we do this? Paano tayo makakatawid dito? Paano tayo tatawid sa ating mabigat na sitwasyon pinagdadaanan? Paano tayo tatawid sa ating matinding problema na kinakaharap? Ang bigat ng ating pangangailangan. Ang dami nating obligasyon na dapat ay tugunan. Ang hirap ng sitwasyon na nangyayari sa ating bansa. Okay? May problema pa kami sa bahay, may problema kami sa maraming pangangailangan. And how can we cross over? Paano kami makakatawid dyan? Paano namin malalampasan yan? Kitang-kita namin ang mga problema na ito. And the same is true with the priest. Na dala-dala ang Ark of the Covenant, tatawid sila pero nakita nila baha. So how can we do this? Pero alam po ninyo, sa sinabi po ng Diyos sa kanila, sa pamamagitan ni Joshua, they just did what the Lord told them to do. Kahit na nga po nasa harap nila ang isang matindi
at laking problema kung paano nila tatawirin yon. But the moment their feet touch the water, okay, sabi po ng Biblia, okay, the water start to divide. Okay? Huminto actually ang pagdaloy. At sabi ng Biblia, it piled up in a heap. Isang parang naging pader, a great distance away, at a town called Adam in the vicinity of Zaretan, while the water flowing down to the Sea of the Araba, and that is the Dead Sea, was completely what? Cut off. Amen. So the people crossed over opposite Jericho. Now, listen to this. Paano ka maniniwala at magtitiwala kung nakaharap sa iyo ang matinding problema na nakikita mo? Okay? Well, this is telling us something. Sapagkat kung minsan, sino ang papakinggan mo? Yung nakikita ng yung mata o yung sinasabi ng salita ng Diyos? Yung sinasabi ng mundo o yung sinasabi ng salita ng Diyos? Let me put it this way. The world says, show and I will believe. But God says, believe and I will show you. Maniwala ka at ipapakita ko sa iyo. Okay? Ang sabi ng mundo, well, ipakita mo muna sa amin para kami maniwala. Well, ang sabi ng Diyos, pag naniwala ka at patuloy kang maniniwala, ipapakita ko sa iyo ang mga dakilang bagay, magaganap sa buhay mo, ang magagandang bagay, at iyan ay maranasan mo sa buhay na ito. Hallelujah. Amen. So parang overwhelming odd, parang mahirap tawirin. Paano tayo makakapunta sa kabilang ibayo? Ang sabi ng mga tao, I could hear them saying those arguments, those reasoning. Pero naniwala lamang sila sa sinabi ng salita ng Diyos, and the moment their feet touch the water, huminto po ang tubig at lumakad sila sa tuyong daan, nakatawid po sila sa kabila ng ilog. Ang sabi ng Diyos, maniwala ka at ipapakita ko sa iyo ang mabuting bagay at ma-enjoy mo ang lahat ng biyaya ng Diyos sa buhay na ito. Amen. You could be having a misery right now. Meron kang mabigat na pinoproblema sa iyong pamilya o sa iyong anak o sa iyong pananalapi. Marahil may mga plano ka na hindi nangyayari at hindi mangyayari o hindi nagaganap at para bang wala ka ng pag-asa para ito ay maging kaganapan pa sa buhay na ito. You can see them right in front of your eyes. Overwhelming odds. But you know what? Keep on believing. Patuloy kang maniwala. Patuloy kang magtiwala. Ang Diyos kumikilos, ang Diyos gumagawa. For we walk by faith and not by sight. Tayo po ay nabubuhay sa panampalataya at hindi sa mga bagay na ating nakikita. Amen? So keep on believing even when you see in front of you overwhelming odds. Hallelujah. And third, keep on believing even when your situation suggests the impossibility. Kahit na parang imposible na, wala ka na talagang magawa. Pero sa mga patuloy na naniniwala at patuloy na nagtitiwala, amen, nagkakaroon ng kaganapan kahit na nga po parang imposible na mangyari ang bagay na ito. Now let's go to the story of Abraham. Si Abraham po, ang ama ng pananampalataya. At dito po natin kinuha, babalikan ko po yung ating pasimula when I read to you Romans chapter 4, verse 20. Tingnan po natin ang pinanggalingan ng talata o yung context. Tingnan po natin ano ba ang sinasabi ng Biblia sa buhay ni Abraham na gusto ng Diyos na ituro sa atin na kahit na nga po parang ang sitwasyon ay napaka-imposible, pero sa mga patuloy na naniniwala at patuloy na nagtitiwala, mayroon pong himala na nagaganap sa buhay nila. Amen? Now, let's go to Romans chapter 4, verse 19. And Abraham's faith did not weaken, even though at about 100 years of age, he figured his body was as good as dead. And so was Sarah's womb. So ano po ang sitwasyon nila? Pinangakuan sila ng Diyos na magkakaroon ng anak
at si Abraham po ay gagawin niyang ama ng maraming bansa. That was 25 years ago. Okay? When he was still 75 years of age. Marami po ang naganap, lumipas sa maraming panahon until when he reached 100 years old after 25 years of waiting. 25 long years of waiting. Amen. Ano po ang nangyari? Okay? Ipinakita po ng Diyos ang kanyang kapangyarihan sa buhay ng mag-asawang ito. Ano po ang sabi ng Biblia? At about 100 years of age, okay, parang patay na ang kanyang katawan. Bakit? Wala nang magagawa. Wala nang ibubuga. The same is true with Sarah, who is already 90 years old and way past the age of childbearing. Wala na po siyang kakayanan na mag-anak. And that is the impossibility. Yun po yung parang wala nang pwedeng mangyari. Imposible na po. At sa ating pong kaisipan, kahit daanin po natin sa science, ang isang 90 years old na babae ay wala nang kakayanang mag-anak. But to those who believe, kahit po ang sitwasyon ay barren, kahit po ang sitwasyon, ang sabi po ng Biblia, as good as dead. And death means hopelessness. So kahit na parang wala ka nang pinaasahan, kahit wala ka nang maasahan, well, sa mga nagtitiwala at patuloy na naniniwala, meron pong nagaganap na himala. Say amen to that. Amen. And then let's go to verse 20. Abraham never wavered in believing God's promise. Ito po ay New King James Version. Yung binasa ko po sa inyo kanina sa simula ay the Passion Translation. Sabi doon, he never stopped believing God's promise. Abraham never stopped believing God's promise. Hindi siya huminto, hindi tumigil sa paniniwala sa pangako ng ating Panginoon Diyos. Amen? Amen? So in fact, his faith grew stronger. So sa kabila po ng ganyang sitwasyon, lalo pang lumalago ang kanyang pananampalataya. Wow! At sana po ganun din sa atin, na kahit sa gitna ng pandemya, kahit sa gitna po ng krisis, sa ganitong sitwasyon, lalo pang lumago ang pananampalataya ng bawat isa po sa atin. Can you record amen? Amen. Na sa ganito pong pagkakataon, lalo nating mapapatunayan na meron tayong Diyos na mahal po tayo. Na meron tayong Diyos na hindi po tayo iwanan at hindi po tayo pababayaan. Na meron tayong buhay na Diyos na makapangyarihan na gumagawa at kumikilos kahit hindi po natin nakikita, kahit hindi po natin namamalayan. Mapapatunayan mo sa iyong buhay na ang Diyos ay gumagawa sa mahimalang kaparaanan at yan ay magpapatibay ng iyong pananampalataya. Amen. And then we're going to verse, in fact, his faith grew stronger, and this, he brought glory to God. At nagbigay po ng kapurihan at kaluwalhatian sa Diyos. He was fully convinced that God is able to do whatever He promises. Say amen to that. So nakumbinsi siya. So let me tell you what, kumbinsihin mo ang sarili mo. Magpakumbinsi ka na na ang Diyos kaya niyang tuparin ang lahat ng kanyang pangako sa buhay po natin. Say amen to that. Hallelujah! Amen! Meron kang Diyos na kayang gawin ang kanyang pangako, tuparin, at gagawin niya ang lahat para sa akin. Hallelujah! Amen! So gusto ko po sabihin sa inyo na ang paniniwala at pagtitiwala, kuminsan po may pagkakaiba. Bakit po? Kasi hindi lahat ng naniniwala ay nagtitiwala. Pwede kang naniniwala, pero hindi ka magtitiwala. At kung hindi ka magtitiwala, hindi ka kikilos sa iyong pinaniniwalaan. Now let me tell you this. There is one thing na binubunga po ng pagpaniniwala, okay? O pagtitiwala. Okay? Believing results to obedience. Amen? And so, obedience is an act of faith. Ang paniniwala po ay nagbubunga po ng pagsunod. Kasi kung hindi mo gagawin yon, nasaan ang iyong paniniwala? So, therefore, obedience is an act of faith. Ang pagsunod po ay ay isang kilos ng pananampalataya. So, when you obey the word, it confirms your faith. Say amen to that. Amen. Okay? So, kaya pag tayo po ay naniwala, kailangan ka magtiwala. Okay? Pagtiwalaan mo, yung paniniwala ay totoo at mangyayari sa iyong buhay. There may be some things na dapat tayong gawin. Okay?
at kilos upang i-confirm na tayo po ay nagtitiwala sa bagay na ating pininiwalaan. And this exactly happened to Elijah. Okay? When Elijah was fed by the ravens, inutusan siya ng Diyos na pumunta ka doon sa Kerit Ravine. At inutusan ko na ang mga uwak na dadalan ka ng pagkain. In other words, the supply is already there. So, ano lang gagawin Elijah? Naniwala siya, pagkatapos, pinuntahan niya yung lugar na sinabi ng Diyos. Amen. So, it confirmed his faith. Dahil sa kanyang pagpunta sa lugar, well, ano po ibig sabihin? Naniniwala ako na may pagkain doon, pero kung hindi ka pupunta ron, hindi mo matitikman. Because the blessing is there. Amen. So, ito po ay isang bagay na sinasabi ng salita ng Diyos para po sa ating lahat. At kapag yan ay isang bagay na sinabi ng salita ng Diyos, pag pinaniwalaan mo yan kapatid, magkakaroon po ng kaganapan sa ating mga buhay. Ang importante po, ang ating pinaniniwalaan at pagtitiwalaan na mangyayari at magaganap sa buhay natin ay nakabase po solely, purely sa salita po ng ating Panginoon Diyos. In other words, as long as it is based on the Word of God, then keep on believing. Patuloy kang maniwala, magtiwala, ang salita ng Diyos ay siguradong may magagawa. At mangyayari, magkakaroon ng kaganapan sa iyong buhay. Amen. Ganito pa ang sabi ng salmista. Psalm 37 verse 5. Commit your way to the Lord. Trust also in Him, and what? And He shall bring it to pass. As you trust the Lord, ang Diyos po ang kikilos para para papangyarihin niya ito sa iyong buhay. Isang matagal ng pangarap, patuloy kang magtiwala, mangyayari at magaganap sa buhay mo. Isang blessing na yung inaasahan, hindi pa dumarating, pagtiwalaan mo ang Diyos, kumikilos kahit hindi mo siya nakikita. Trabaho marahil na yung inaasahan, hindi mo alam kung paano ka matatanggap, hindi mo sigurado kung ikaw ay matatanggap dahil marahil hindi ka gaanong qualified. Okay? But the favor of God works on you. At dahil dyan, kung patuloy kang maniniwala, kung patuloy kang magtitiwala, ang iyong inaasahan ay magkakaroon ng kaganapan. Amen po ba? Amen. So, gusto ko pong ibigay sa inyo yung conclusion ng lahat ng ating pinag-uusapan. Okay? When you keep on believing, patuloy ka lamang maniwala. Patuloy kang magtiwala. Okay? You never stop trusting God that He will what? Fulfill His promises to you in spite of not understanding what God wants you to do. In spite of seeing overwhelming odds and in spite of the impossibility. Kung patuloy kang magtitiwala, you keep on trusting, you keep on believing, yung mga bagay na yung inaasahan, although hindi pa dumarating ngayon, magkakaroon ng kapahayagan, magsisimula na ito ay maging kapahayagan po para sa iyo. Amen? So, what I'm telling is this, just keep on believing and the manifestation of God's promises will keep on coming. Hallelujah. Amen po ba? Amen. Ngayong umaga, naniniwala po ako na ang salita po ng Diyos ay nangusap sa bawat isa po sa atin. Ngayong umaga, meron siyang word na nais niyang tanggapin ang bawat sa atin. Pwedeng ang ilan sa inyo ay merong mabigat na sitwasyon na pinagdadaanan. Nasa harapan niya ang mabigat na problema. Ang matinding pangangailangan. Ang isang matinding obligasyon. Well, overwhelming ang odds. Pero kung patuloy kang maniniwala at magtitiwala, may provision ng Diyos para sa iyo, may biyaya sa nakalaan, kapatid, asahan mo, i-deliver ka ng Diyos sa ganyang kalagayan. Marahil, merong pinagagawa ang Diyos sa iyo, hindi mo maintindihan kung bakit ito ang sinasabi ng salita ng Diyos para sa iyo. Parang nahihirapan ka, or hindi mo maubos maisip na magagawa mo ba ito o mangyayari ba ito. Ano man yan, patuloy kang maniwala, ang salita ng Diyos makapangyarihan at kayang bigyan ka ng pagkakataon na ito ay maging katotohanan para sa iyo
at ikaw ay pagpalain nito. Marahil, meron kang mga bagay na parang sa tingin mo, imposible. Or, meron kang sitwasyon na parang nawawalan ka ng pag-asa. A dying situation. Hindi mo na alam ang gagawin mo. When you don't know what to do when you don't know what to do. Okay? So, ano nga ba ang gagawin mo kung wala ka nang magagawa? Patuloy kang magtiwala. Patuloy kang maniwala. Ang salita ng Diyos, makapangyarihan at magiging kaganapan sa iyong buhay. Hallelujah. Amen. So itong pandemyang ito, krisis na ating kinakaharap, mas tinding sitwasyon na ating pinagdadaanan, hindi natin alam kung saan tayo dadalhin. Hindi natin alam kung ano ang idudulot nito sa hinaharap. Pero patuloy po akong naniniwala. Patuloy po akong magtitiwala na ang Diyos, sa kabila po ng lahat na ito, may magandang bagay na ginagawa at kaya niyang padaliin, pabilisin na matapos po ang ating sitwasyon na ito at dalhin tayo ng Diyos, kamukha ng mga Israelitas, sa kabilang ibayo at maranasan natin ang inihandang mabuting bagay ng Diyos po para sa ating lahat. Kahit sa ganitong kalagayan, I really believe ang Diyos totoo sa kanyang mga pangako, magiging kasiyahan po natin, kaya niyang baliktarin ang ating kalagayan at magiging mabuti ang lahat para po sa atin. Amen po ba? Amen. So this morning, keep on believing. Patuloy kang maniwala, patuloy kang magtiwala, sapagkat ang Diyos, mayroong po siyang ginagawa. Pwede po tayong magsabi ng malakas na Amen. Amen. Hallelujah. Praise God. Thank you, Lord. Oh, Jesus, we bless your name. Salamat po sa umagang ito. Your word is so beautiful. Your word is so pleasant, so powerful. Blessing us all, oh God. At nagbibigay sa amin ng kalakasan, nagbibigay ng kasiyahan, nagbibigay po, Panginoon, ng pag-asa po sa amin. Na sa kabila ng ganitong kalagayan na aming pinagdadaan, we are not really having normal things in our lives. Maraming mga overwhelming odds na dumadating. And to some extent, meron po mga bagay na parang talagang inaagawan ng marami ng pag-asa. Pero naniniwala po kami, Panginoon, ang iyong mga salita ay totoo. Ang iyong mga pangako ay totoo. Hindi po ito pwedeng mag-fail. Kaya, ang bawat sa amin, kung patuloy lamang na panghahawakan ng mga salita, ako'y magtitiwala sa iyo kahit anong panahon, kahit anong sitwasyon, ikaw lamang ang aming sandigan at ang iyong mga salita ay aming maaasahan. Maraming salamat po. Kapatid, angkinin mo yan sa buhay mo. Angkinin mo yung katotohanan na ang Diyos sa kanyang pangako, totoo, at ito ay magiging kaganapan sa iyong buhay at huwag kang pumayag na hindi mo maranasan ang lahat ng mabuting bagay na inihanda ng Diyos para sa iyo sa buhay na ito. Maraming salamat po. Pinagpala kang lubos at patuloy ang aking deklarasyon sa iyo na maranasan mo ang masaganang biyaya, ang kasaganaan ng kanyang pagpapala sa iyong buhay at sa iyong buong sambahayan. Sa pangalan ng ating Panginoong Hesus, lahat po tayo magsabi ng Amen. Amen at Amen. At kung meron po sa atin ngayon nakikinig, nanonood, na hindi pa niya totoong naranasan ang isang personal na relasyon sa ating Panginoong Hesus, all you have to do is just open your heart. Believe on what Jesus has done on the cross. He died for you upang sabihin niya sa iyo na meron siyang inihandang mabuting bagay. At kung paniniwalaan po natin yan, papapasukin natin siya sa ating buhay, pagtitiwalaan po natin siya, siya po ay papasok at maranasan po natin ang isang relasyon sa pamagitan niya na magbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan at kasiyahan sa buhay po na ito. Isang panalangin nagsabing Panginoong Hesus, nananampalataya ako sa iyo, binubukas ang aking puso, tinatanggap kita sa aking buhay bilang Panginoong Tagapagligtas. At kung mangyari yan, kapatid, ikaw ay naging anak ng Diyos at ikaw ay binigyan niya ng regalo ng buhay na walang hanggan at makakasama mo siya habang buhay at magpakilanman. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po ngayon ay tatanggap ng komunyon. Amen? Hallelujah. So let us partake of this communion. So join me in thanking the Lord and declaring and releasing the blessing para po sa sangkap na ating pagsalon. Let us pray.
Marami po salamat, Panginoon, sa mga sangkap namin po magsasaluhan ng communion. Ito po ay nagpapahayag na yung dakilang pagmamahal po sa amin at ngayon ay magiging kapahayagan ang bunga ng tinapos na gawa doon sa krus. Pinagpala mo, binanal, at binasbasan ang mga sakop na ito. At ngayon, kung tatanggapin namin ito at kakainin, iinumin, ay lubos na mahahayag ang bunga nitong kasiyahan, kagalingan, kalakasan, mahabang buhay, at ang patuloy na pagtatakip para po sa aming kaligtasan. Sa pangalan po namin, Panginoong Jesus. Amen at amen. Tayo po ay sabay-sabay na mag-expect ng dakilang bagay sa pamagitan po ng komunyon. The key is to discern. Kilalanin po natin ang tinapay ay simbolo ng katawan ni Jesus at kung atin pong tatanggapin ay mahayag ang sinasabi ng Biblia sa pamagitan ng kanyang sugat-latay, tayo po lahat ay nagsagaling. Claim your healing as I claim mine in Jesus' name. Amen. At yan din naman, ang katas ng ubas ay simbolo ng kanyang dugo na nabuhos sa Kalbaryo sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. Ang kinin natin, ang biyayang yan, nagbibigay sa atin lubos na kasiyahan at patuloy na maranasan natin ang pagtatakip ng kanyang dugo sa patuloy nating kaligtasan, lalo na po sa banta ng mapanganib na virus. In Jesus' name, Amen. Hallelujah! Amen and amen. Praise God! Palakpakan po natin ang Panginoon. Napakabuti po ng ating Panginoon Diyos. Thank you once again for joining us, worshiping the Lord. Okay? And patuloy lamang tayong magniwala at magtiwala. Alam natin na sa ating kalagayan at sa ating sitwasyon, maraming ginagawang mabuting bagay ang ating Panginoon Diyos. Hayaan nating mahayag yan. Kumikilos siya sa mahimalang kaparaanan. Magugulat ka, nagsisimulang mabago ang iyong sitwasyon at nagiging maganda ito para sa iyo. Amen po ba? Amen. Magandang umaga po sa inyong lahat. And minsan pa ay nagpapasalamat tayo sa patuloy na biyaya ng Panginoon na nagpapatuloy na binibigyan tayo ng pagkakataon makapagpatuloy sa ating panambahan. Hallelujah. Patuloy po tayong dumalo o sumama o manood, mag-join sa ating mga gawain. Daily, nightly, prayer covenant sa ganap na ikawalo ng gabi. Amen? Special announcement sa mga kabataan, YNL, this coming Friday. Amen? Hallelujah. So, YNL, mas maganda kaysa ML. Amen? Praise God. So, midweek service, every Thursday, 8 p.m. So, gabi-gabi po tayo may gawain. Gabi-gabi kayo makakapakinig. Gabi-gabi po tayong tatanggap ng kapahayagan mula sa ating Panginoon Diyos. At patuloy tayong mapapalakas sa ating po mga pananampalataya. And of course, attend our online day groups. Yes, it has been, nangyayari na po talaga yan, okay? Patuloy po tayong dumalo sa mga gawain ito. Virtual po nga lang po, pero I believe na pwede rin pong gamitin ng Panginoon yan upang lalo tayong tumibay, lumakas at makapagpalakasan din naman kahit hindi po tayo nakikita physically. Amen? Hallelujah! So, D groups and G groups, yung mga small groups po natin. Happy birthday sa ating mga celebrators. Last week ng September, and sa mga nag-celebrate po ng kanilang mga birthdays, this month of October! Hallelujah! Oktoberfest! Fiesta ng biyaya ng Panginoon. Amen? So, God is so good sa lahat po ng mga birthday celebrators natin. Pinagpala kayo ng lubos. Yan, may highlight po yung isa dyan. Magpaparamdam yan, okay? Amen. Happy birthday, Jeng. God bless you. Share Heaven, continue to support Share Heaven, our ministry, outreach, a taste of heaven here on earth. Giving people a taste of heaven here on earth. Lalo na po kung kayo ay minumove ng Lord na mag-support po dito. Kontakin nyo lamang po kami or especially Jonas Marine. Amen? So,
Muli, ngayong umaga, nagpapasalamat po tayo sa Panginoon sa patuloy niyang biyaya po sa ating lahat. And napakabuti ng Diyos. At sa ating pagwawakas, let me just declare to you once more sa isang panalangin, Lord, patuloy mong pasaganahin ang iyong biyaya sa bawat sa po sa amin, sa iyong mga anak na iyong minamahal. Patuloy naming maranasan ang iyong kagandahan loob. Kaya kapatid, ngayong umaga, tanggapin mo masaganang biyaya ng ating Panginoon Diyos. Maranasan mo sa buhay mo ang hindi nagbabago, hindi nagmamaliw, laging nahandyan ang kanyang pag-ibig, ang umaapaw, rumaragasa at sobra-sobra na kanyang pabor para sa iyo sa araw-araw, na matugunan ng lahat ng iyong pangangailangan at anuman ang iyong kalagayan ay laging bigyan ka ng Panginoon ng biyaya sapat at higit pa. Maranasan mo ang kapayapaan, kalusugan, kagalingan, anuman ang karamdaman, anuman ang iyong dinaramdam, in the name of Jesus, you are the healed of God. Anuman ang iyong pangangailangan, tinugunan ng Panginoon yan. Anuman ang iyong puntahan, kasama mo ang kanyang presensya at ang lahat ng mga anghel ng Diyos na magmiministeryo sa iyo. Ikaw at ang iyong buong sambahayan, pagpalain ka. Ang church na ito, ang bayang Pilipinas, pinagpala ng Diyos. Hallelujah. Ngayon at magpakailanman, maranasan mo yan sa pangalan ng ating Panginoong Jesus. And let me just declare this to you, ang pinagpala ng Diyos, pinagpala nga niyang lubos sa pangalan ng ating Panginoong Jesus. Lahat po tayo magsabi, sumigaw ng malakas na Hallelujah! Minsan pa, church, papurihan po natin ang ating Diyos na dakila. Hallelujah! Aking mamasdan ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y pinili mo dinalagan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Sa pag-ibig mo, walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. God bless you, church. Happy Sunday po sa ating lahat. You are all blessed. Amen. Congrats, Louie, Glyza. Congrats!